Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi ng ating simbang gabi. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Ang talangkanan ng Panginoon ay salamin na ng simbahang naglalakbay sa kasaysayan. Nagkakaisa bagamat may pagkakaiba at nakikilahok upang matupad ang misyon ni Jesus na pagliligtas sa sangkatauhan. Ang mga araw mula sa Disyembre 17 hanggang 24 ay nakalaan sa paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang pagbasa ay tahasang tumutukoy sa pagkakatawan tao ng Diyos. Ang tema ng Sinodo ay para sa inang simbahang magkaakbay na naglalakbay, pagkakaisa, pakikilahok at misyon. Ito ay hindi simpleng pagkakaisa ng tao, kundi buklod na handog ng Espiritu Santo na hindi maaaring likhain at manipulahin ng tao. Pagkakaisa ito sa iisang pananampalatayang nakaugat sa pagkakaisa at pag-ibig ng banal na Trinidad. Ang Panginoong Jesus ang ating muling pakikipagkasundo sa Ama at pagbubuklod sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ating pong misa ay pamunuan ni Reverend Clyde Balbastro ng St. Therese. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging matapat, marapat sa pagdiriwang ng banal na pagkahain na nagtutulot ng kapatawaran ng may kapal. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
dumating na tagapag-anyayang mga kasalanang magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaliligayang ika'y paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulidip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa kabila ng mga pagkulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang libing, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay pagpupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagpupubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatay, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan mapakailanman. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan mapakailanman. O Diyos, sigawan mo sa hari ang iyong hakol, sa kanyang mga anak ang katarungan mo. Ang bayan mo'y hukuman sa katarungan, ang mga bansa ng may katuwiran. Ang mga bundok naway dalhin ng kapayapaan, at mga kapatagan, katarungan sa lahat. Ang mga aba naway ipagtanggol niya, at tulutan ng ginhawang mga anak. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, at ang kapayapaan ay di magtatapos. Sa mga karagatan, siya'y mamumuno, simula ilog hanggang sa dulo ng mundo. Naway papurihan ang dakilang ngalan niya, tulad ng dakilang araw magpakailanman.
Basa nawa niya ang lahat ng sangkatauhan at mga bansay pupurihin ang ngalan niya. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Magsitayo po tayo lahat. Prepare the way of the Lord, make straight His path. All shall see the salvation of God. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Nazon, ang ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias at si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sador, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid,
14 na ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo po na ating nabasa, ang dami pong pangalan na binanggit po dito. Ano po bang mensahe ni Jesus para po sa atin? Sa pag-inilay ko po, na-realize ko, yung mensahe po na gustong ihatid ng Diyos para sa atin, yung pagkakaisa. Sa paghahanda po natin sa pagdating ni Jesus, kailangan po tayo magkaisa. Pagnilayan po natin mabuti. Nung bata ako, I'm not sure kung nagawa niyo rin po. Sa eskwelahan po, meron po kaming project na family tree. Baka yung iba sa inyo po, nagawa niyo rin. Siyempre, sa family tree, trace po kung sino yung mga pamilya, kung sino po yung lolo, lola, yung mga pinsan. Minsan po nagtanong po ako sa aking tatay, nung bata pa po ako, sino po yung mga second cousins niya? Tapos sinasabi niya sa akin, kunyari, ito si Tito Boy, ano mo yan, tiyuhin mo yan, second cousin ko yan. Tapos sinasabi ko, kasi kilala ko po yung tao, dinidescribe niya. Di po ba tayo, sabi ko, lasinggero po yan. Parang ayaw ko ata sa kanya. Sabi ko sa kanya. Tapos sinakay ko naman, tinatanong ko, sino ito po dinidescribe niya, ito si tiyahin mo yan, ano yan, second cousin ko din yan. Sabi ko, parang manifest naman yan. Baka chismosa po niyang tao. Sabi man din yan. Tapos hanggang sa dulo na po, tapos meron siya, ito ang cousin ko. Tapos sabi ko, sabi ko hindi ko po nakilala yan. Sabi niya nagmadre yan, pumasok sa pagkamadre. Ano po yung punto na bakit ko po kinakwento sa inyo? Sa ating pong buhay, hindi po perfecto yung pamilya natin. Pero binuo po tayo ng pamilya natin. Hindi natin pinili yung pamilya natin. Pero kung bakit po tayo nandito, dahil po din sa kanila. Para sa akin, naging huwaran din po yung mga hindi mabubuting mga tiyuhin ng tiyahin ko sa akin. Kunyari po, yung mga dasinggero ko po mga tiyuhin, mga sugarol ko po mga tiyahin, at saka mga chismosa ko po mga kamag-anak, doon ko po natutunan na mali pala po yun. Doon ko po natutunan na hindi ko dapat tularan yung mga ganyan. Pero yung ininanyahan po tayo sa Ebanghelyo, na dapat po natin silang akayin kasama. Magkaisa po tayo sa paghahanda po sa panahon ng Advento. Hindi po na dapat i-disregard natin, kasi masasama sila. So tayo na lang mabubuti. Hindi po ganun. Dapat magkaisa po tayo. Sama-sama po tayo. Kasi kung wala sila, hindi po mapubuo yung pamilya natin. Katulad ni Jesus, na hinubog ni Maria at Jose. Kaya pinapakita ko sa atin kung saan ang galing si Jose at ang kanyang lahi. Kasi hindi naging Jose si Jose kung hindi dahil sa mga taong binanggit doon. At hindi tayo naging tayo kung hindi po sa mga taong, mga ninuno po natin. So dapat po tayo magkaisa. Paano po ba magkaisa? Una po, kailangan po tayo magmahal. Kung may mga tao tayong, may kamag-anak po tayong kinagagalitan, kinakainisan, ito na po siguro yung pagkakataon na patawarin natin sila. Na magbigay po tayo ng kapayapaan. Ito na po siguro yung pagkakataon na puntahan natin sila. Kasi po, ang iniiim po natin na sa pagdating ni Jesus, na isang maligayang Pasko. Paano po maging maligayang yung Pasko natin kung parang ampalaya po tayo? Kung Peter po tayo sa life, diba? Kung marami po tayong ampalaya na nakain, hindi po magiging maligayang yung Pasko natin kung kimkim natin yung puot, yung galit sa ating puso. Hindi po natin pinili nga yung pamilya natin, pero nandiyan na po sila. Inaanyayahan po tayong tanggapin. Kasi baka sa pagtanggap po natin, magkaisa po tayo. At maging isa tayong pamilya na nagsasamba at naghihintay sa pagdating ni Jesus. Hindi po ba? Kasi naalala ko po, yung pamilya ko, mga pamilya namin, hindi magaganda yung ugali. Nung namatay po yung lolo namin, andyan po sila, sumuporta. Kung may sakit sa pamilya, andyan din po sila. Kahit masama po sila, tingnan, pero andyan yung suporta nila. Nagkakaisa po kami pag may problema kami sa pamilya. Masama man o mabuti. Lahat naman po tayo may ginawa namang
hindi mabuti sa buhay. Hindi naman po tayo perfecto, gaya po ng pamilya natin. Kaya po, tingnan po din natin, akayin din po natin yung mga kapatid natin, yung mga kamag-anak natin na sa tingin po natin ay nawala ng landas. Baka po tayo maging ilaw, maging isang instrumento para bumalik po sila. Yun po yung gustong iparating ng Diyos. Kasi nga, yung sabi nga ni Father John, hindi naman po masaya na mag-isa lang tayo sa langit o iilan lang na sa pamilya natin na mapunta sa langit. Gusto naman natin na lahat tayo mapunta sa langit, yung mga kamag-anak natin. Kaya po kailangan po natin unay pagdasal sila, mahalin, patawarin, bigyan po ng kapayapaan, magbigay po ng kapayapaan kung may mga hidwaan pong nangyayari sa pamilya ngayon. Ito na po yung magandang time, oras na magpatawad, mag-reconcile para pagdating po ng Christmas at ng bagong taon, isa po itong maligaya at maligayang Pasko at maligong bagong taon. Na masasabi natin na napakaligaya po kasi wala po akong dala-dalang puot, galit, at dala-dala lang po natin yung pagmamahal sa kapwa, sa ating pamilya, lalo na po sa ating pamilya. Amen. Sa gitna ng mga unos ng buhay, kami lumalapit sa iyo, aming mahabaging Diyos, na nakikilakbay sa amin at siyang may likha ng tanang mabuti. Buong pagpakumbaba kaming dumadalangin. Ang ating pong tugon, Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Yakapin nawa ng simbahan ang lahat ng mananampalataya, makasalanan man o mabuti, tungo sa pagpapanibago ng buhay na naayon sa kalooban mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Matugunan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang mga daing ng bawat pamilyang Pilipino upang makapamuhay silang payapa, maayos at mabuti. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Huwag nawa naming hayaang manaig ang kasalanan sa aming pamilya at simbahan. Mapagtagumpayan nawa namin ang bawat tukso sa pamamagitan ng aming pagsalig sa iyong grasya ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Maging kalakasan at pag-asa nawa ng mga may sakit, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa COVID-19, ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Patawarin mo, Ama, ang mga kapatid namin yumao upang tuluyan nilang masilayan ang kaniningan mong walang hanggan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. In a special way po, ako po'y taga Iloilo. Marami po ako mga messages po galing sa aking mga kamag-anak, kaibigan ko na naapektuhan ng bagyo, Odette. Panalangin po natin sila. Wala po silang kuryente, hanggang 21 po daw yung kuryente, yung mag-resume yung kuryente. Marami pong nasirang bahay. Pagdasal po natin yung mga kapatid natin sa Kapisayaan at sa Mindanao, na nawa po ay bigyan sila ng lakas ng Diyos na makabangon ulit at bigyan po sila ng biyaya na kailangan nila sa araw-araw. Manalangin po tayo. Ama, basbasan mo ang iyong bayan. Panginoon naming Diyos, kami nananalig na lahat ng bagay at pangyayari ay naayon sa ikabubuti ng iyong bayan. Tulungan mo nawa kaming makita ang iyong pagbabasbas sa gitna ng pandemya at matinding mga pinagdaraanan sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po tayo lahat. Sa takubilin ng mga nagkakagaling sa utos at turo ni Jesus, na panalangin natin at Diyos, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang panalangin tinuro sa atin ng may lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsasaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-aalala ng anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Sa ngalan po ni Father Dagny at ng buong community ng Garden of Prayer, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Reverend Clyde Balbastro, sa pamumuno po ng misa natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Salamat din po sa lahat ng nakisa sa kulay natin ngayon. Kahel, naway ang ating mga puso ay maging kahali-halina sa mata ng ating may likha. Bukas po ang kulay natin ay blue or asul. Nais rin po naming pasalamatan ang ating sponsor ngayong gabi na ang Cueto family at ang Pelobelio family. At sa mga nagnanais din pong maging bahagi ng ating gift giving ngayong taon, maaari po tayong magbahagi ng mga food package na mayroon tayo, maaari po tayong bumunot sa ipinapaikot po ng ating mga volunteers para po maging gabay natin sa mga maaari nating ibigay. Ang mga nabunot po nating food item ay maaari po nating ialay sa mga misa po natin ngayong simbang gabi. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo na po tayo ng Sumainyo ang Panginoon. at sumayin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Lord,